Hello mga kasari, magandang araw sa inyong lahat. So may nagtanong po kasi na bakit sari-sari store business? Okay. Actually guys, wala talaga akong plano mag sari-sari store business. Pero kung nakapanood kayo sa aking mga old vlogs, nalaman niyo din kung paano ako napunta sa pagninegosyo ng sari-sari store. Pero ang pangarap ko talagang business before is bakery. Kasi mahirap ang buhay sa amin. Then usually pagka tinapay, parang gustong-gusto mong kumain lagi ng tinapay. So, yun kasi yung parang pasalubong ng mga nasa probinsya, no? So, bakery. So, yun po yung pinaka, ano ko na business. Yung pinaka pangarap kong business actually. Sana magkatotoo soon. Pero since napunta ako sa grocery business, i-share ko na rin sa inyo na pag isi-share ko na din sa inyo kung paano yung ginagawa ko para lumago yung ganitong business, no? So, yung mga katangian po dapat meron tayo, dapat pagka ganitong negosyo tayo po ay matipid at frugal. Masipag din dapat tayo, matyaga at puno ng dedication upang ang negosyo natin sinimulan ay lumago. Okay, wala naman pong lumago overnight. So, ibig sabihin, hindi po tayo masenso ng isang oras lang or isang i-share ko na din sa inyo mga kasari na ang pagninegosyo ay bunga ito ng iyong pagsisikap. Hindi overnight, hindi isang araw lang, hindi isang buwan lang. It takes time to build your business. So, ibig sabihin po guys, lumago ng ganyan yung store namin. Hindi lang yan lumago agad-agad na parang magic. Ang dami pong ginawang sakripisyo, mga late nights na tulog, umaga magising, minsan nga wala ka pang tulog, kailangan mo nang bumangon. Minsan nga ilang oras lang yung tulog mo, pero kailangan mo bumangon kasi kailangan mo magbukas kasi hinahanap ka ng iyong mga customer. So yan na po yung naging bunga ng iyong mga sakripisyo. Yan na yung magiging bunga ng iyong mga paghihirap. Okay, so kagandahan lang no, pag nag-build up ka ng business, kahit na paunti-unti, makikita mo yung fruits, makikita mo yung pinaghirapan mo, ma-inspire ka ulit na bumangon, ma-inspire ka ulit na magpatuloy, kahit na ikaw ay nahirapan. Kasi kahit pat sabihin nyo guys na mayroon tayong business, hindi talaga madali ang buhay pag ninegosyo. Andyan yung una, nung nagtrabaho ka pa, minsan may mga nagtatanong, bakit tawag nito, nagsari-sari store ka na lang, so minamaliit yung negosyo mo. So meron ding mga, nung nagtitinda ka na, ang daming may nangungutang, feeling close na manghiram, tapos hindi ka nababayaran. So ang dami mong mga experiences na pwedeng makapagpahina sa iyo, pero anong ginawa mo? Nagpatuloy ka pa din at nilabanan mo yung mga pagsubok. Aside from that, yung tumal din. Minsan pa may mga naluloko pa. So, ang dami yung mga experiences na pwedeng magpahinto sa iyo, pero dahil ikaw ay desidido na magtagumpay sa pagninegosyo, ikaw ay nagpatuloy. So, yun po yung mga kasari, no? So, pinapakita ko sa inyo dito nga ang pagninegosyo ay hindi madali, pero fruitful naman. Ang pagninegosyo ay hindi ura-urada ka maging umasenso, pero darating ang time na ikaw naman ay asenso. Maraming salamat mga kasari.